Napatigil sa paglampaso si Alina. Ang basahan sa dulo ng mop ay biglang tumigil sa pag-ikot sa mamahaling sahig ng rooftop. Nanigas ang kanyang mga daliri sa hawakan, naramdaman niya ang lamig nito na gumapang sa kanyang mga braso. Doon, sa kabilang dulo ng malawak at madilim na espasyo, nakatayo ang anino ng isang lalaki. Ang kanyang figura ay nakabalangkas laban sa kumikinang na mga ilaw ng Bonifacio Global City. Kilala niya ang figurang iyon. Paano niya hindi makikilala? Iyon si Sir Rafael de Villa, ang CEO ng De Villa Prime Holdings, ang Diyos sa gusaling ito kung saan isa lamang siyang hamak na janitress. I don't care how you do it. Just find me someone, sigaw muli ni Sir Rafael sa kanyang cellphone. Ang boses niya ay puno ng galit at desperasyon, isang bagay na hindi pa naririnig ni Alina mula sa laging kalmado at nakakatakot na si. Napayuko si Alina, pilit na ginagawang mas maliit ang kanyang sarili sa likod ng malaking paso ng halaman. Sana hindi siya napansin. Sana isa lang siyang multo sa gabi, isang bagay na hindi pinapansin, tulad ng karaniwang nangyayari. Ang trabaho niya ay maging invisible. Pero sa gabing ito, ang pagiging invisible ay tila imposible. Tumahimik ang paligid. Tapos na ang tawag. Narinig ni Alina ang dahan-dahan, mabibigat na yabag ng mamahaling sapatos na katad na papalapit sa kanyang direksyon. Bawat hakbang ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Huwag kang lilingon, utos niya sa sarili. Huwag kang gagalaw. Pero huli na ang lahat. Huminto ang mga yabag sa mismong tapat niya. Dahan-dahan, pinilit ni Alina na iangat ang kanyang ulo. Ang mga mata ni Sir Rafael ay nakatitig sa kanya. Hindi galit. Hindi rin nagulat. Isang bagay na mas nakakatakot, malamig at mapanuri. Tila sinusukat nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Anong narinig mo? Tanong nito, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang dumurog ng buto. Nanginginig ang mga labi ni Alina. O wala po, sir. Pipasensya na po. Tapos na po akong maglinis. Aalis na po ako. Hindi ito gumalaw. Nanatili itong nakatitig sa kanya, mula sa luma niyang sapatos hanggang sa suot niyang uniforme. Pakiramdam ni Alina ay hinuhubaran siya ng tingin nito, hindi sa paraang mahalay, kundi sa paraang tinitingnan ang isang bagay na bibilhin sa palengke. Pagkatapos ng tila walang katapusang katahimikan, nagsalita itong muli. Anong pangalan mo? Alina po. Alina Reyes. Alina, ulit nito sa pangalan niya. Ang tunog niyon mula sa bibig nito ay kakaiba. Hindi pamilyar. Lumapit pa ito ng isang hakbang. Naramdaman ni Alina ang sarili na napaatras hanggang sa sumayad ang likod niya sa malamig na pader na salamin. Wala na siyang matatakbuhan. Kailangan ko ng pabor, Alina Reyes, sabi ni Sir Rafael, ang mga mata ay diretsyo pa ring nakatitig sa kanya. Pipebor po, sir. Gawin mo akong pabor, sabi nito, ang bawat salita ay malinaw at mabigat. Ikaw ang asawa ko ngayon. Natigilan si Alina. Kumurap-kurap siya, iniisip kung tama ba ang narinig niya. Baka nabibingi na siya sa pagod. Baka nananaginip lang siya. Pero ang lalaking nakatayo sa harap niya ay totoong-totoo. Sir. Isang kasunduan, pagpapatuloy nito, tila hindi naririnig ang kanyang pagkalito. Dumukot ito sa loob ng mamahalin nitong coat at naglabas ng isang makapal na folder. Iniabot nito sa kanya. Basahin mo. Isang kasal. Sa papel. May bayad. Malaking bayad. Nanginginig na tinanggap ni Alina ang folder. Ang mga daliri niya ay halos hindi makahawak ng maayos. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng dim na ilaw ng rooftop, nakita niya ang mga salita, kasunduan sa pag-aasawa. At sa ibaba, isang numero. Isang numero na may napakaraming zero na nahilo siya. Ang halagang iyon ang sagot sa lahat ng kanyang mga problema. Pambayad sa utang ng kanyang pamilya. Pampaaral sa kanyang kapatid. Ang halagang iyon ay kalayaan. Bakit ako, sir? Halos pabulong niyang tanong. Dahil simple ka. Dahil walang nakakakilala sa'yo. Dahil madali kang kontrolin, sagot nito ng walang emosyon. At dahil ikaw ang nandito ngayon. Iyan lang ang mga dahilan. Huwag kang mag-isip ng iba. Napakasakit ng mga salitang iyon, pero totoo. Bawat salita ay isang sampal ng katotohanan. May 24 oras ka para magdesisyon, sabi ni Sir Rafael. Bukas, sa parehong oras, dito mismo. Hihintayin ko ang sagot mo.
Pagkatapos noon, tumalikod na ito at naglakad palayo, iniwan si Alina na nakasandal sa pader, hawak ang isang folder na maaaring maging susi sa kanyang kaligtasan o sa kanyang tuluyang pagkasira. Hindi alam ni Alina kung paano siya nakauwi. Ang biyahe sa bus, ang paglalakad sa masikip na eskinita, lahat ay malabo. Pagpasok niya sa maliit at masikip niyang kwarto, ibinagsak niya ang folder sa nag-iisang mesa. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang mata ay nakatitig sa folder. Ang kontrata. Napatingin siya sa paligid. Sa mga pader na nagbabalat na ang pintura. Sa isang lumang litrato ng kanyang pamilya na nakangiti, kuha bago ang lahat ng problema. Sa tumpok ng mga sobre sa mesa, mga sulat ng paniningil, isang notice of eviction. Ito na ba ang sagot? Ipagbibili niya ang kanyang pangalan, ang kanyang sarili, para sa isang kasinungalingan. Kinuha niya ang sobre ng eviction notice. Ang petsa ay sa susunod na linggo na. Napapikit siya ng mariin. Naisip niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Miguel, na nangangarap maging inhinyero. Naisip niya ang kanyang ina, na may sakit at nangangailangan ng gamot. Ang pagtanggi ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Kinabukasan, ang bawat minuto sa trabaho ay isang pagpapahirap. Ang paglilinis ng mga banyo, pagpupunas ng mga sahig lahat ay parang walang katuturan. May isang kontrata na naghihintay sa kanya, isang kontrata na mas mabigat pa sa lahat ng timba ng tubig na binuhat niya sa buong buhay niya. Nang sumapit ang gabi, umakyat siya muli sa rooftop. Naroon na si Rafael de Villa, nakatayo sa parehong lugar, tila hindi umalis. Walang nagsalita. Dahan-dahan, lumapit si Alina. Inilapag niya sa isang mesang bakal ang folder. Sa ibabaw ng kontrata, sa linya na nakalaan para sa pirma, naroon na ang pangalan niya. Alina Reyes. Tiningnan ito ni Rafael, pagkatapos ay muli siyang tiningnan. May isang malamig na kislap sa mga mata nito. Kasiyahan? O tagumpay lang? Hindi masabi ni Alina. Magaling, sabi nito sa wakas. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa gabing iyon. Simula bukas, hindi ka na si Alina Reyes, ang janitress. Ikaw ang asawa ko. Humakbang ito palapit, ang presensya ay nakakapanliit. At ang una nating pagtatanghal ay magaganap sa isang lugar kung saan ang bawat pagkakamali ay hindi pinapatawad. Kinabukasan, hindi si Alina Reyes na janitress ang pumasok sa De Villa Prime Holdings. Isang itim na sasakyan na hindi niya alam ang pangalan ang sumundo sa kanya sa kanto ng kanilang eskinita, sapat na malayo para hindi makita ng mga tsismosang kapitbahay. Dinala siya sa isang suite sa isang 5 bituing hotel. Doon, isang grupo ng mga tao na hindi niya kilala ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng may hawak na tape measure, isang lalaking may dalang malaking case ng makeup, at isa pang may bitbit na mga damit na nakabalot sa itim na lalagyan. Walang nagsalita sa kanya. Tumingin lang sila sa kanya na parang isa siyang proyekto, isang kanbas na kailangang pinturahan. Sa loob ng ilang oras, pakiramdam ni Alina ay isa siyang manika. Hinubaran siya ng kanyang lumang damit at binihisan ng seda. Sinuklayan ang buhok niya hanggang sa kumintab ito. Nilagyan ng kolorete ang kanyang mukha, tinakpan ang bawat bakas ng pagod at pag-aalala. Nang sa wakas ay pinaharap siya sa salamin, isang estranghera ang tumitig pabalik. Maganda siya. Isang uri ng ganda na nakikita lang niya sa mga magasin. Ngunit hindi niya makilala ang sarili. Ang mga mata ng babae sa salamin ay puno pa rin ng takot, isang takot na hindi kayang itago ng kahit anong mamahaling makeup. Bumukas ang pinto ng suite. Pumasok si Sir Rafael de Villa. Sandali itong natigilan sa may pintuan. Mula sa salamin, nakita ni Alina ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata. Isang segundo lang iyon, halos hindi mahahalata, pero nakita niya. Pagkatapos ay mabilis itong nagbawi ng composure, ang kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong malamig na maskara. Ayos na, sabi nito sa mga staff. Umalis sila ng tahimik, iniwan silang dalawa. Naglakad ito palapit. Iniabot nito sa kanya ang isang maliit na card. Ang kwento natin, sabi nito. Nagkakilala tayo sa isang art exhibit 6 na buwan na ang nakalipas. Nagpakasal tayo sa isang pribadong seremonya sa Batanes noong 1 buwan. Mahilig ka sa classic literature at ayaw mo sa maingay na party. Ako lang ang tatawagin mong Rafa. Naiintindihan mo? Para siyang isang estudyanteng binibigyan ng script para sa isang dula. Tumango si Alina, hindi makapagsalita.
Isa pa, dagdag ni Rafael, ang boses ay mas bumaba at mas seryoso. Walang emosyon. Walang personal na tanong. Trabaho lang ito. At sa harap ng ibang tao, huwag mo akong bibitiwan. Ang kamay ko ang magiging angkla mo. Maliwanag. Opo, sir, napatigil siya. Rafa. Ang pangalan ay parang buhangin sa kanyang dila. Kakaiba at hindi tama. Ang charity ball ay isang bagyo ng ilaw, tunog, at mga taong napakaganda. Ang mga chandelier ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang mga bulungan at halakhakan ay humahalo sa tunog ng isang string quartet. Lahat ay kumikinang, lahat ay mamahalin. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Alina ay isang naglalakad na kasinungalingan. Ang kamay ni Rafael ay nakahawak sa kanyang baywang, matatag at propesyonal. Ito nga ang kanyang angkla, pero sa halip na magbigay ng kapanatagan, nagbibigay ito ng paalala sa kanilang kasunduan. Huminga ka, bulong nito sa kanyang tabi, napansin siguro ang kanyang paninigas. Mumiti ka. Parte ka ng mundong ito ngayon. Pero hindi niya kaya. Paano siya mingiti kung ang bawat sulok ng lugar na ito ay sumisigaw na hindi siya nababagay dito? Rafa, darling. Isang boses na matamis na parang pulot, ngunit may pahiwatig ng lason ang tumawag. Isang napakagandang babae ang lumapit sa kanila. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila isinukat mismo sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang ng mas maliwanag pa kaysa sa mga chandelier. Katrina, sagot ni Rafael, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang tingin ni Katrina ay agad na napunta kay Alina, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina, isang ngiting mapanghamak. At sino naman itong kasama mo? Tanong ni Katrina, ang boses ay puno ng pagkukunwaring interes. Don't tell me, ito na ba ang bago mong charity case? Naramdaman ni Alina na nanlamig ang buong katawan niya. Ang mga salita ni Katrina ay isang direktang sampal. Gusto niyang magtago, gusto niyang tumakbo. Ang dila niya ay tila nakatali, walang salitang gustong lumabas. Napayuko na lang siya, tinitingnan ang mamahaling sahig. Nakakatuwa ka talaga, Rafa, pagpapatuloy ni Katrina, natutuwa sa katahimikan ni Alina. Palagi kang may soft spot para sa mga less fortunate. Saan mo siya napulot? Mukha siyang takot na takot. Baka kailangan niya ng isang basong tubig. Ramdam ni Alina ang pangingilid ng kanyang mga luha. Ito na yon. Ang kahihiyan. Ang pagiging isang hamak na bagay sa gitna ng mga Diyos at Diyosa. Hindi niya kaya. Hindi niya ito kaya. Nang akala niya ay bibigay na siya at tatakbo palayo, naramdaman niya ang paghigpit ng kamay ni Rafael sa kanyang baywang. Isang kilos na nagpapatigil sa kanyang panginginig. Humarap si Rafael kay Katrina. Ang ngiti sa mukha nito ay nawala, napalitan ng isang bagay na nakakakilabot. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Katrina, sabi ni Rafael, ang boses ay malamig na parang yelo. Inilapit pa niya si Alina sa kanyang tabi, isang kilos na mapangangkin at maprotekta. Dahil ang babaeng kinakausap mo ay si Ginang de Villa. Nang makasakay sila sa kotse, ang katahimikan sa loob ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay na iniwan nila sa party. Tumingin si Rafael sa bintana, pinagmamasdan ang mga gusali ng yiyesi na dumadaan, ngunit ang isip niya ay nasa babaeng katabi niya. Bakit niya ginawa yon? Dahil parte siya ng kasunduan, sagot ng isang bahagi ng kanyang utak. Ang pagtatanggol sa kanya ay pagtatanggol sa kanyang desisyon, sa kanyang plano. Isang asset si Alina. At hindi niya hahayaang sirain ni Katrina ang isang mahalagang asset. Simple. Lohikal. Pero may isa pang bahagi sa kanya, isang bahagi na matagal na niyang ibinaon, ang nagsasabing hindi iyon ang buong katotohanan. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Alina. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. At nang tawagin siya ni Katrina na charity case, isang galit na hindi niya inaasahan ang kumulo sa loob niya. Isang galit na personal. Sinulyapan niya si Alina. Nakayuko ito, ang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Mukha itong isang basag na manika sa loob ng isang mamahaling bestida. Inabot niya ang isang bote ng tubig mula sa compartment at inilagay sa pagitan nila. Hindi siya tumingin dito. Uminom ka, utos niya, ang boses ay walang emosyon. Huwag mong hahayaang makita nilang mahina ka. Iyon ang gusto nila. Hindi ito gumalaw. I said drink, ulit niya, mas may diin. Dahan-dahan, kinuha ito ni Alina at uminom.
Ang tunog ng paglunok nito ay ang tanging ingay sa loob ng sasakyan. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya kailangang tingnan kung sino ang tumatawag. Ang ringtone na yon, isang mahinahon, klasikong piyesa, ay nakalaan lamang para sa isang tao. Lola Elvira. Sinagot niya ito. Lola. Rafael, apo, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Kalmado, elegante, ngunit may bigat ng otoridad na hindi matitinag. Nakarating na sa akin ang balita. Mukhang may sorpresa ka para sa amin. Hindi ito isang tanong. Gusto kong makilala ang asawa mo, pagpapatuloy ng kanyang lola. Bukas. Tanghalian. Dito sa mansyon. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na nito ang tawag. Hindi iyon isang imbitasyon. Iyon ay isang utos. Isang summons. Naramdaman ni Rafael ang paghigpit ng kanyang panga. Napasulyap siya kay Alina. Nakatingin din ito sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Narinig nito ang lahat. Ang De Villa Mansion ay hindi isang bahay, isa itong monumento. Isang monumento sa kapangyarihan at lumang pera. Para kay Rafael, ito ang kanyang kaharian at ang kanyang kulungan. Ngunit habang papasok sila sa naglalakihang mga tarangkahan, sinubukan niyang tingnan ito mula sa mga mata ni Alina. Ang malawak na hardin, ang mga estatwa, ang mansyon mismo na parang palasyo, dapat ay nakakasilaw ito para sa kanya. O nakakatakot. Pagpasok nila, ang mga katulong ay nakapila na parang mga sundalo, lahat ay nakayuko. Ang hangin sa loob ay malamig, ang katahimikan ay mabigat. At sa dulo ng grand staircase, naghihintay ang reyna. Si Dona Elvira de Villa ay nakaupo sa isang silyang parang trono, nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ngunit ang tindig niya ay nagpapahiwatig ng absolutong kapangyarihan. Umiti ito nang makita sila. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Rafael, apo, sabi nito. At ikaw siguro si Alina. Magandang tanghali po, bati ni Alina, ang boses ay bahagyang nanginginig. Halikayo, maupo tayo. Nakahanda na ang pananghalian. Ang tanghalian ay isang tahimik na pagpapahirap. Ang bawat kubyertos ay pilak, ang bawat plato ay porselana. At sa gitna ng lahat, si Dona Elvira, na nagsimula na sa kanyang marahang interogasyon. So, Alina. Reyes, simula ng matanda habang hinihiwa ang kanyang isda. Isang simpleng pangalan. Saan galing ang pamilya mo, iha? Napatingin si Rafael kay Alina. Ito na. Ang simula ng pag-atake. Inaasahan niyang magpapanik ito, magsisinungaling o matutulala. Ngunit huminga lang ng malalim si Alina. Sa probinsya po, ma'am. Simpleng mga tao lang po kami. Simple. Hindi nagsisinungaling pero hindi rin nagbibigay ng detalye. Umiti ang lola niya. At ano ang ikinabubuhay ng iyong mga magulang? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Nakita ni Rafael ang paglunok ni Alina. Ang tatay ko po ay nagpapahinga na, sagot nito. Isang matalinong sagot na maaaring mga hulugang retirado o patay na. At ang nanay ko po ay nasa bahay lang, inaalagaan ang kapatid ko. Muling napahanga si Rafael. Hindi siya nasisindak. Hindi na tinag si Dona Elvira. Sumandal ito sa kanyang silya, tinitigan si Alina ng diretsyo sa mata. Sabihin mo sa akin, iha. Sa dinami-rami ng babae sa mundo, ano ang nakita ng apo ko sa'yo? Ano ang nakakuha ng puso ng isang Rafael de Villa? Ito ang pinakamabigat na tanong. Isang patibong. Anumang sagot tungkol sa yaman, sa itsura, ay magpapatunay sa hinala ng kanyang lola. Tumingin si Alina kay Rafael. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. At pagkatapos, tumingin ito pabalik sa kanyang lola. Ang kabutihan po niya, sagot ni Alina, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Sa likod ng lahat ng iniisip ng mga tao, nakita ko po ang isang mabuting puso. Isang kasinungalingan. Isang perpektong, magandang kasinungalingan. Napigilan ni Rafael ang kanyang sarili na mapaubo. Tumawa ng mahina si Dona Elvira, isang tunog na walang kagalakan. Tumayo ito, hudyat na tapos na ang tanghalian. Ang pag-ibig na padalos-dalos nakakatuwa, sabi nito, habang pinupunasan ang bibig ng isang linen na napkin. Tumingin ito kay Rafael, pagkatapos ay kay Alina. Ang tingin niya kay Alina ay parang tinitingnan ang isang palamuti na malapit ng itapon. Ngunit ang legasya ng pamilyang De Villa ay itinayo sa matibay na pundasyon, apo.
Hindi sa mga kwentong pantasya. Ang mga salita ni Donna Elvira ay parang multo na sumunod kay Alina hanggang sa pag-uwi. Hindi sa mga kwentong pantasya. Iyon ang sinabi ng matanda. At iyon mismo ang buhay niya ngayon, isang kwentong pantasya na may nakatakdang katapusan. Kinabukasan, nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Rafael na may date sila. Parte ito ng pagpapanggap, paliwanag nito sa telepono, ang boses ay kasing impersonal ng isang business memo. Kailangan tayong makita sa publiko. Susunduin ka ng driver sa loob ng 1 oras. Ang date pala ay sa National Museum. Habang naglalakad sila sa malalamig at tahimik na mga bulwagan, pakiramdam ni Alina ay isa pa rin itong misyon. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang nakalimutan ang kanyang papel. Napapaligiran siya ng sining ng kanyang unang pag-ibig, ng mundong matagal na niyang tinalikuran. Huminto si Rafael sa harap ng isang malaking obra ni Juan Luna. Hindi ko maintindihan kung bakit gustong-gusto ito ng mga tao, sabi nito, bahagyang nakakunot ang noo. Masyadong madrama. Bago pa niya mapigilan ang sarili, nagsalita si Alina. Hindi lang po ito madrama, sir. Tingnan niyo po ang paggamit niya ng liwanag. Tingnan niyo po kung paano nakatutok ang atensyon sa babaeng nakahandusay. Bawat brushstroke po ay may emosyon. Kalungkutan. Pagtataksil. Galit. Nagsasalita siya ng tuloy-tuloy, ang mga salita ay bumubuhos mula sa kanya na parang isang ilog na matagal nang naipon. Nakalimutan niya kung sino siya. Nakalimutan niya kung sino ang kausap niya. Para sa isang sandali, siya muli si Alina, ang art student na nangangarap. Nang matapos siya, napansin niyang nakatitig sa kanya si Rafael. Hindi na malamig ang mga mata nito. Napalitan niyo ng pagtataka. Ng purong kuryosidad. Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Tanong nito, ang boses ay mas mahina na. Naramdaman ni Alina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Napayuko siya. Pipasensya na po. Art student po kasi ako dati. Bago po ako huminto. Hindi ito nagsalita agad. Tumingin ito mula sa kanya pabalik sa painting. Sayang, bulong nito, sapat lang para marinig niya. Sayang ang talento mo. May kung anong kumirot sa puso ni Alina. Hindi dahil sa awa. Kundi dahil sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa kanya, hindi sa janitress, hindi sa peking asawa, kundi sa kung sino talaga siya. Ang hapunan sa gabing iyon ay mas nakakakaba. Isang mahalagang investor mula Japan, si Emen Tanaka, ang kasama nila. Pinilit ni Alina na alalahanin ang lahat ng itinuro sa kanya. Ngumiti siya. Tumango. Uminom ng wine ng dahan-dahan. Sa pagkakataong ito, mas madali na. Ang paghanga sa mga mata ni Rafael kanina sa museum ay nagbigay sa kanya ng kapiraso ng kumpiyansa. Nasa kalagitnaan sila ng usapan nang biglang may tumayo sa tabi ng kanilang mesa. Si Katrina. Ngumiti ito ng matamis kay M. Tanaka. Pasensya na sa abala. Nakita ko lang ang mga kaibigan ko at gusto ko sanang bumati. Naramdaman ni Alina ang paglamig muli ng kanyang dugo. Nagbabalik ang pamilyar na takot. Umupo si Katrina sa bakanteng silya na parang imbitado siya. Nagsimula itong makipag-usap, ang bawat salita ay may dalang pahiwatig. At pagkatapos, sa isang kilos na kunwari aksidente, natabig nito ang kanyang kopitan ng red wine. Tumapo ng alak sa puting bestida ni Alina, lumikha ng isang malaking, pulang mansa. Oh my God! I'm so sorry, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Ang clumsy ko talaga. Napatingin ang lahat sa kanila. Gusto na lang lamunin ng lupa si Alina sa hiya. Habang nagpupunas siya gamit ang napkin, sumandal si Katrina at bumulong sa kanya, sapat na malakas para marinig ni Rafael. Alam mo, ang pera ay kayang bumili ng magandang damit. Pero hindi nito kayang bilhin ang klase. Pagkatapos ay tumingin ito kay Rafael, ang ngiti ay mapanukso. At lalong hindi nito kayang bilhin ang totoong pag-ibig, di ba, Rafa? Isang direktang hamon. Isang bombang pinasabog sa gitna ng kanilang mahalagang hapunan. Nakita ni Alina ang pag-igting ng panga ni Rafael. Akala niya ay sisigawan nito si Katrina. Akala niya ay magwawala ito. Pero hindi. Sa halip, dahan-dahan itong ibinaba ang kanyang kubyertos. Tumingin ito sa kanya. Hindi sa mansa sa kanyang damit, kundi sa kanyang mga mata. May isang bagay doon na hindi pa niya nakikita dati, isang apoy, isang desperasyon.
Hinawakan nito ang kanyang baba at marahang inangat ang kanyang mukha. Hindi, sabi ni Rafael, ang boses ay matatag at nakatutok lamang sa kanya. Hindi kayang bilhin ng pera ang pag-ibig dahil ang pag-ibig na tulad nito ay hindi mababayaran. At sa harap ni Katrina, ni Ellen Tanaka, at ng buong restaurant, hinalikan siya ni Rafael de Villa. Sa simula, isa itong pagpapakita. Isang pag-angkin. Ngunit habang tumatagal, may nagbago. Ang mga labi niya ay hindi na nagpapanggap. Naramdaman ni Alina ang pag-aalab, ang isang emosyon na hindi nakasulat sa kanilang script. Isang halik na puno ng galit para kay Katrina, pero puno rin ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na para sa kanya. Nakalimutan niya kung nasaan sila. Ang tanging alam niya ay ang init ng mga labi nito, ang higpit ng hawak nito sa kanyang pisngi, at ang nakakabining tibok ng kanyang sariling puso. Nang sa wakas ay bumitaw ito, pareho silang humihingal. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Wala na ang kontrata. Wala na ang pagpapanggap. Sa sandaling iyon, dalawa lang silang tao na nalunod sa isang damdaming hindi nila inaasahan at hindi nila maintindihan. Ang halik na iyon. Iyon ang nag-iisang bagay na tumatakbo sa isip ni Rafael habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina, ilang oras matapos nilang ihatid si Alina. Ang spreadsheet sa kanyang monitor ay malabo, ang mga numero ay walang kahulugan. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang eksena. Ang lambot ng mga labi ni Alina. Ang bahagya nitong pagkabigla na naging isang tentatibong pagtugon. Ang paraan ng pagkapit nito sa kanyang braso. It was part of the act, sabi niya sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang kanyang utak na bumalik sa lohika. Ginawa ko iyon para patahimikin si Katrina. Para protektahan ang deal. Pero kahit anong pilit niya, may isang bahagi sa kanya na alam na nagsisinungaling siya. Ang halik na iyon ay lumampas na sa script. May isang bagay na totoo doon. Isang bagay na hindi niya kontrolado. At kinamumuhian ni Rafael de Villa ang mga bagay na hindi niya kontrolado. Ang pagkalitong ito ay naging isang iritasyon, at ang iritasyon ay naging isang matinding pangangailangan na malaman ang lahat. Kung ang isang simpleng halik ay nagdulot sa kanya ng ganito, may mali sa pundasyon ng buong plano. At kailangan niyang malaman kung saan ang bitak. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone, hindi ang pang-opisina, at tinawagan ang isang numero na bihirang-bihira niyang gamitin. It's me, sabi niya nang may sumagot. May kailangan ako. Diskwalipikado. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Tanaka deal. Hindi ang opisyal na bersyon. Gusto ko ang totoong kwento. Sino ang unang nagbanggit na kailangan ko ng asawa? Saan nanggaling ang chismis? Sundan mo ang pinagmulan. Walang dapat makaalam. Ibinaba niya ang tawag. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi niya lubusang hawak ang mga baraha. At kailangan niyang malaman kung sino ang nagtatago ng alas. Kinabukasan, isang manipis na brown envelope ang naghihintay sa kanyang mesa. Walang pangalan, walang palatandaan. Alam na niya kung ano yon. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at binasa ang mga papel sa loob. Ang unang pahina ay sapat na para patigilin ang kanyang paghinga. Ayon sa investigador, si Ellen Tanaka ay walang pakialam sa personal na buhay niya. Isa itong tradisyonal na negosyante na mas interesado sa mga numero ng kumpanya kaysa sa status ng kanyang CEO. Ang e-family man na imahe ay hindi kailanman naging issue. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa tiyan ni Rafael. Isang kasinungalingan. Ang buong pundasyon ng kasunduan nila ni Alina ay isang kasinungalingan. Pero bakit? Sino ang makikinabang? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang investigador ay naging masusi. Sinundan nito ang pinagmulan ng chismis. Hindi ito nanggaling sa labas. Nagsimula ito sa loob mismo ng De Villa Prime Holdings. Isang bulong-bulungan mula sa isang ehekutibong malapit kay. Napahinto si Rafael. Ang pangalan sa papel ay si Kilrea Mauricio. Ang personal na assistant ng kanyang lola sa loob ng 40 taon. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isip. Ang pagtawag ng kanyang lola matapos ang charity ball. Ang biglaang imbitasyon sa tanghalian. Ang mga matatalim na tanong nito kay Alina. Ang mga salita nito tungkol sa legasya at kwentong pantasya. Hindi ito tungkol sa deal. Hindi kailanman. Ito ay tungkol kay Katrina.
Ang buong sitwasyon ay isang malaking, masalimuot na bitag na inihanda ng kanyang sariling lola. Isang paraan para idiin siya sa isang sulok, para pilitin siyang gumawa ng isang desperadong hakbang. At sa kanyang desperasyon, sino ang lilitaw na perpektong solusyon? Si Katrina Sandoval mula sa isang pamilyang kasing yaman at kasing poderoso ng sa kanila. Ang perpektong reyna para sa imperyo ng Davila. At si Alina. Si Alina ay isang aksidente. Isang random na piyesa na napulot niya sa daan. Isang kasangkapan. Isang pulubi gaya ng malamang na iniisip ng kanyang lola. Isang matinding galit ang pumalit sa kanyang pagkalito. Isang galit na nag-ugat sa katotohanang ginamit siya. At mas malala pa, ginamit niya si Alina para sa isang kasinungalingang hindi niya alam na bahagi pala siya. Isang pakiramdam ng pagkakanulo mula sa sarili niyang dugo ang sumunog sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-isip pa. Tumayo siya, kinuha ang envelope at lumabas ng kanyang opisina. Ang kanyang mga empleyado ay napapatingin sa kanya, nakakaramdam ng malamig na aura na bumabalot sa kanya. Hindi niya sila pinansin. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito papunta sa mansyon. Naabutan niya ang kanyang lola sa hardin, kalmadong nagdidilig ng mga rosas na para bang walang anumang problema sa mundo. Ang kapayapaan sa mukha nito ay lalong nagpaalab sa kanyang galit. Lola, sabi niya, ang boses ay kontrolado ngunit nanginginig sa pinipigilang emosyon. Tumingin ito sa kanya at mumiti. Rafael, apo. Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Hindi siya sumagot. Sa halip, inihagis niya ang envelope sa mesang bakal sa tabi nito. Ano to, Lola? Bakit? Binuksan ni Donna Elvira ang envelope. Tiningnan niya ang mga papel sa loob ng walang bakas ng pagkagulat na parang inaasahan na niya ito. Ibinalik niya ang mga ito sa sobre at ipinatong sa mesa. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, ang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Ginawa ko ang nararapat para sa kapakanan ng pamilyang ito, sabi nito, ang boses ay kalmado at walang bahid ng pagsisisi. At sa mga plano ko, Rafael, dagdag nito, walang lugar para sa isang pulubi. Sa mga sumunod na araw matapos ang halik, si Alina ay nabuhay sa isang ulap ng pagkalito at lihim na pag-asa. Ang halik na yon hindi niya ito makalimutan. Bawat gabi, bago siya matulog sa kanyang maliit na kwarto, hinahawakan niya ang kanyang mga labi, inaalala ang init, ang biglaang pagbabago mula sa pag-arte patungo sa isang bagay na totoo. Pinilit niyang sabihin sa sarili na parte lang iyon ng palabas. Isang desperadong hakbang ni Rafael para isalba ang kanilang sitwasyon sa harap ni Katrina. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya pagkatapos, ang kislap sa mga mata nito sa museum, ang salitang isayang na binulong nito, lahat ng iyon ay nagtanim ng isang maliit, mapanganib na binhi ng pag-asa sa kanyang puso. Isang umaga, nagising siya na may kakaibang gaan sa pakiramdam. Siguro lang may patutunguhan ang lahat ng ito. Siguro hindi lang siya isang bayarang aktres. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang cellphone. Si Luz, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang boses nito sa kabilang linya ay hindi pangkaraniwan, ito'y puno ng panik. Alina! Nasaan ka? Huwag kang lalabas ng bahay, sigaw ni Luz. Luz? Bakit? Anong nangyayari? Tanong ni Alina, biglang kinabahan. Yung cellphone mo. Buksan mo. Yung Facebook. Oh only God, Alina, ano to? Nanginginig ang mga kamay ni Alina habang binubuksan niya ang kanyang data. Sa isang iglap, ang kanyang maliit, tahimik na mundo ay sumabog. Ang unang bumungad sa kanya ay ang kanyang sariling mukha. Isang larawang kuha ng palihim habang siya ay nasa trabaho. Nakasuot siya ng asul na uniforme ng janitress, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo, ang mukha ay gusot sa pagod. Ang caption, ang tunay na mukha ni Ernye Davila. Nag-scroll siya pababa, ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang larawan ng kanilang masikip na eskinita, ng mga bubong na may kalawang, ng mga nakasampay na damit. Isang larawan na sumisigaw ng kahirapan. At pagkatapos, ang huling larawan. Ang pinakamasakit sa lahat. Isang malinaw na kopya ng kanilang kontrata. Ang kanyang pirma ay kitang-kita. Ang halaga, 1,000,000, ay naka-highlight sa pula. Ang headline ng article ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang mga mata. Denny eskandalo ng E-Villa, kontratang kasal ng CEO at janitress, 1,000,000 piso para sa pekeng pag-ibig. Nabitiwan ni Alina ang kanyang cellphone.
Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga. Ang kahihiyan. Isang mainit, nakakapasong kahihiyan ang bumalot sa buong pagkatao niya. Ito na yon. Ang kanyang pinakamatinding bangungot. Ang kanyang sikreto, ang kanyang kahirapan, ay nakalantad na ngayon para pagtawanan ng buong mundo. Hindi lang siya si Alina. Siya si Alina, ang janitress na nagpanggap na asawa para sa pera. Nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil ang kanyang cellphone sa sahig. Mga tawag. Mga text. Narinig niya ang mga bulungan sa labas ng kanyang bintana. Ang mga kapitbahay. Alam na nila. Binuksan niya ang maliit at lumang AC. At doon, lalo siyang nadurog. Nakita niya si Rafael. Kinukuyog ito ng mga reporter sa labas ng gusali ng De Villa Prime Holdings. Ang mga kamera ay nagsisiksikan, ang mga mikropono ay nakatutok sa kanyang mukha. Ang laging kalmado at kontroladong mukha ni Rafael ay ngayon ay isang maskara ng galit at pagkabigla. De Villa, totoo po ba ang kontrata? De Villa, niloko niyo po ba ang publiko? Sa ilalim ng screen, isang news ticker ang gumagalaw, bumagsak ang stocks ng De Villa Prime Holdings ng 15% sa pagbubukas ng merkado dahil sa eskandalo. Kasalanan niya. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Ang pag-asa na naramdaman niya kaninang umaga ay naging lason sa kanyang sistema. Ang halik. Ang museum. Lahat ay isang malaking, malupit na biro. At ang pinakamasama, sa kanyang pagiging tanga at pag-asang maging totoo ang pantasya, sinira niya ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Sinira niya si Rafael De Villa. Siya ang pulubi na pumasok sa palasyo at winasak ang lahat. Tama ang lola niya. Tama si Katrina. Tama silang lahat. Tumayo si Alina, ang mga paa ay nanginginig. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang mawala. Iyon lang ang tanging paraan para itama ang kanyang pagkakamali. Para protektahan si Rafael mula sa kanya. Kumuha siya ng isang maliit na bag at naglagay ng ilang damit. Hindi na niya sinagot ang mga tawag ni Luz o ng kanyang pamilya. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat siya. 2 salita lang ang kaya niyang isulat. Patawad po. Inilagay niya ang sulat sa mesa. Pagkatapos, hinubad niya ang peking singsing na ibinigay sa kanya ni Rafael, ang simbolo ng kanilang kasunduan. Ang diamante ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya, isang paalala ng kasinungalingang sinakyan niya. Ipinatong niya ito sa tabi ng sulat. Sa gitna ng gabi, habang ang mga reporter ay nagsisimula ng magtipon sa dulo ng kanilang eskinita, dahan-dahang binuksan ni Alina ang pinto sa likod. Gamit ang isang maliit na bag at isang durog na puso, nawala siya sa dilim, tinatakbuhan ang buhay ni Rafael De Villa at ang kanyang sariling kahihiyan. Ang boardroom ay parang isang kulungan. Ang hangin ay mabigat at malamig. Nakaupo si Rafael sa dulo ng mahabang mesa, pinapalibutan ng mga miyembro ng board, mga lalaking may kulay pilak na buhok at mga matang kasing tigas ng bakal. Ang kanilang mga tingin ay hindi na tingin ng paggalang, kundi ng paghuhusga. 15% Rafael, sabi ni Emmer S.A., isa sa mga pinakamatandang miyembro. 15% ng halaga ng ating kumpanya ang nawala sa loob lamang ng 3 oras. Dahil sa isang personal na indiscretion. May moral clause sa kontrata mo, De Villa, dagdag ng isa pa. Ang ginawa mo ay isang malinaw na paglabag. Niloko mo ang publiko. Sinira mo ang tiwala ng mga shareholder. Hindi sumagot si Rafael. Hinayaan lang niya silang magsalita, hinayaan niyang bumuhos ang kanilang galit. Pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa isang maliit na kwarto sa isang masikip na eskinita. Kumusta na kaya siya? Ligtas ba siya? Kailangan mong ayusin to, Rafael, sabi ni Emmer S. Ray. Agad-agad. Natapos ang pulong. Iniwan nila siyang mag-isa sa katahimikan ng boardroom. Puno ng mga akusasyon, puno ng mga banta. Pero isa lang ang malinaw sa kanya, kailangan niyang makausap si Alina. Kailangan niyang malaman kung ayos lang siya. Pagbalik niya sa kanyang opisina, naghihintay na roon ang kanyang lola. Nakaupo ito sa silyang para sa mga bisita, kalmado na parang reyna sa kanyang trono. Narinig ko ang tungkol sa pulong, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Gaya ng inaasahan. Lola, hindi ito ang oras.
Ito mismo ang oras, Rafael, putol nito sa kanya. Tumayo ito at lumapit sa bintana, nakatingin sa imperyong itinayo ng kanilang pamilya. May isang paraan para ayusin to, isang mabilis at epektibong paraan. Humarap ito sa kanya. Itatakwil mo ang babaeng yon. Sasabihin mo sa publiko na isa siyang oportunista na nilinlang ka. At pagkatapos, sa isang press conference, i-anunsyo mo ang engagement ninyo ni Katrina. Napatingin si Rafael sa kanyang lola na parang hindi niya ito kilala. Iyon ang solusyon, pagpapatuloy ni Donna Elvira. Isang alyansa ng dalawang makapangyarihang pamilya. Makakalimutan ng lahat ang tungkol sa hamak na janitress na yon. Maliligtas ang kumpanya. Maliligtas ang pangalan natin. Ngumiti ito, isang malamig na ngiti. Pumili ka, Rafael. Siya, o ang kumpanyang ito. Hindi na hinintay ni Rafael ang sagot. Tumalikod siya at lumabas ng opisina, kinuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ni Alina. Cannot be reached. Sinubukan niya ulit. Cannot be reached. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Sumakay siya sa kanyang kotse, hindi na nag-abalang tawagin ang driver. Siya mismo ang nagmaneho, mabilis, galit, desperado. Huminto siya sa kanto ng eskinita kung saan niya ito unang sinundo. Lumabas siya ng kotse. Ang mga tao ay napatingin sa kanya, sa mamahalin niyang suite, sa kanyang magarang sasakyan. Nagbulungan sila. Hindi niya sila pinansin. Tumakbo siya sa masikip na daan, hinanap ang pinto ng apartment ni Alina. Nakaawang ito. Itinulak niya ito. Alina. Walang sumagot. Pumasok siya sa loob. Ang kwarto ay halos walang laman. Ang aparador ay nakabukas at wala ng damit. Ang kama ay maayos na. Ang hangin ay amoy paglisan. Pagkatapos, sa ibabaw ng maliit na mesa, nakita niya ito. Isang pirasong papel na nakatupi. Sa tabi nito, isang bagay na kumikinang. Ang peking singsing. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Rafael ang papel at binuksan ito. Dalawang salita lang ang nakasulat, isinulat sa isang pamilyar, nanginginig na kamay. Patawad po. Ang natira ay isang malalim, nakakabinging kawalan. Para siyang isang gusali na inalisan ng pundasyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang papel, ang mga daliri ay nanginginig. Patawad po. Ang salitang sipo. Isang salita na muling lumikha ng isang mataas na pader sa pagitan nila. Isang salita na nagpapaalala sa kanya na sa isip ni Alina, isa pa rin siyang hamak na empleyado at siya ang makapangyarihang amo. Kahit sa pag-alis nito, ang tingin nito sa sarili ay hindi nagbago. Kinuha niya ang singsing. Ang metal ay malamig sa kanyang palad. Isang peking singsing. Isang peking kasal. Isang peking pag-ibig. Pero ang naramdaman niya noong hinalikan niya ito, hindi iyon peke. Ang paghanga niya sa talino nito sa musum, hindi iyon peke. Ang galit niya noong ininsulto ito ni Katrina, hindi rin iyon peke. At ang sakit na nararamdaman niya ngayon, sa pagkawala nito ito ang pinakatotoo sa lahat. Bumalik sa isip niya ang mga salita ng kanyang lola. Pumili ka, Rafael. Siya, o ang kumpanyang ito. Noon, ang pagpili ay simple lang sana. Ang kumpanya ang kanyang buhay. Ang kanyang dugo at pawis. Ang legasya ng mga De Villa. Pero ngayon, habang nakatayo siya sa gitna ng maliit at abandonadong kwartong ito, napagtanto niya ang isang bagay. Ano ang halaga ng isang imperyo kung mag-isa ka lang sa trono? Ano ang halaga ng kapangyarihan kung wala itong kayang protektahan kundi ang sarili nito? Pinagsiklop niya ang kanyang palad, ang peking singsing ay tumutusok sa kanyang balat. Hinayaan niya ang sakit. Isang paalala. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Malinaw. Matatag. Walang pag-aalinlangan. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Ang mga tsismosa sa labas ay natahimik nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi na ito galit. Hindi na ito gulat. Ito ay isang malamig, hindi matitinag na determinasyon. Sumakay siya sa kanyang kotse. Hinawakan niya ang manibela, ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Tumingin siya sa mga naglalakihang gusali sa di kalayuan. Ang kanyang kaharian. Ang kahariang handa na niyang isakripisyo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinyal niya ang numero ng kanyang pinuno sa public relations. Carla, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig nito dati.
Sir Rafael, anong maipaglilingkod ko? Magpatawag ka ng isang emergency press conference. Ngayon din, utos niya. Gusto kong nandoon ang lahat ng major networks. May mahalaga akong sasabihin. Pero, sir, ang board. Gawin mo, putol niya. Walang lugar para sa argumento. Ano po ang sasabihin natin, sir? Tumingin si Rafael sa peking singsing na nasa palad niya. Isinara niya ang kanyang mga mata. Sasabihin ko sa kanila ang totoo. Ibinaba niya ang tawag. Huminga siya ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong araw, naging malinaw ang lahat. Nakatayo siya ngayon sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin. At sa wakas, alam na niya kung alin ang mas mahalaga. Kinabukasan, haharap siya sa mundo. Hindi bilang na nagliligtas sa kanyang kumpanya, kundi bilang isang lalaki na susubukang iligtas ang kanyang puso. Humarap siya sa daan, ang mga mata ay nakatuon sa unahan. Hanapin mo siya, bulong niya sa sarili. Pero bago yon, ayusin mo ito. Sa labas ng kanyang bintana, naghihintay ang mga kamera. Naghihintay ang buong mundo. At si Rafael de Villa ay handa nang ibigay sa kanila ang palabas ng kanilang buhay. Isang linggo. Isang linggo nang si Alina ay nabuhay na parang isang multo sa isang maliit na nayon ng mga mangingisda sa Batangas. Isang malayong kamag-anak ng kanyang ina ang kumukop sa kanya, isang matandang babae na hindi nagtatanong. Dito, ang balita ay mabagal at ang buhay ay simple. Ang tanging ingay ay ang hampas ng alon at ang sigaw ng mga ibon. Ginugol ni Alina ang kanyang mga araw sa pagtulong sa maliit na tindahan ng matanda. Ang mga mata ay laging nakayuko, iniiwasan ang tingin ng mga tao. Sa gabi, umuupo siya sa dalampasigan, yakap ang kanyang mga tuhod, pinagmamasdan ang kawalan. Ang bawat alon ay parang bumubulong ng kanyang kasalanan. Ang bawat simoy ng hangin ay parang nagdadala ng mga bulungan mula sa syudad na kanyang tinakasan. Wala na siyang cellphone. Wala siyang paraan para malaman kung ano na ang nangyayari. Mas mabuti na yon, sabi niya sa sarili. Ang hindi niya alam ay hindi makakasakit sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga delata, napansin niya ang mga taong nagkukumpulan sa harap ng maliit na sa loob ng tindahan. Isang press conference. Ang logo ng De Villa Prime Holdings ay kitang-kita sa likod ng podium. At pagkatapos, lumabas si Rafael. Naniga si Alina sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, isang masakit na ritmo sa kanyang dibdib. Mukha itong pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Ano yan? Yung na may eskandalo, sabi ng isang customer. Kawawa naman. Mukhang naloko ng babae, sagot ng isa pa. Gusto ni Alinang takpan ang kanyang mga tainga, gusto niyang tumakbo. Pero ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa sahig. Pinanood niya na parang isang sentensya na kailangan niyang harapin ang lalaking sinira niya. Inaasahan niyang itatanggi siya nito. Sasabihin nito na isa siyang manloloko, isang sinungaling. Iyon ang tamang gawin. Iyon ang nararapat sa kanya. Huminga ng malalim si Rafael sa harap ng mikropono. Magandang hapon sa inyong lahat, simula niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong tindahan. Pinatawag ko kayo ngayon para linawin ang mga bagay-bagay. Para sabihin sa inyo ang katotohanan. Ang kontrata ay totoo, pag-amin niya. Napasinghap ang mga nanonood. Nagsimula ang lahat bilang isang kasunduan. Isang malaking pagkakamali na nag-ugat sa desperasyon at maling mga desisyon. At para doon, wala akong ibang masisisi kundi ang aking sarili. Napapikit si Alina. Heto na. Pero may isang bagay na hindi totoo sa mga balitang lumabas, pagpapatuloy ni Rafael. Ang boses ay biglang nagbago, naging mas personal, mas puno ng damdamin. At iyon ay ang sinasabi nilang peke ang nararamdaman ko. Tumingin siya ng diretsyo sa kamera, na parang tinitingnan niya ang bawat isang nanonood. Na parang tinitingnan siya nito. Ang pagkakilala ko kay Alina Reyes ang pinakatotoong nangyari sa buhay ko sa loob ng maraming taon. Sa likod ng kontratang iyon, nakilala ko ang isang babaeng may dignidad, may talino, at may pusong mas malinis pa kaysa sa kahit kanino. Hindi siya oportunista. Hindi siya manloloko. Siya ay biktima ng aking mga pagkakamali. Ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos sa mga mata ni Alina. Hindi niya ito mapigilan. Kaya sa lahat ng nakakarinig, sabi ni Rafael,
ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Kung may isang bagay kayong dapat malaman, ito yon. Ang pag-ibig ko para kay Alina Reyes ay totoo. Tumigil ang mundo ni Alina. At sayo, Alina, sabi ni Rafael, na parang silang dalawa lang ang nasa mundo. Nasaan ka man, patawarin mo ako. Hintayin mo ako. Hahanapin kita. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at umalis sa podyum, iniwan ang isang silid na puno ng naguguluhang mga reporter, at isang maliit na tindahan sa Batangas na puno ng katahimikan. Rafael. Sa loob ng isang linggo, ginamit ni Rafael ang lahat ng kanyang yaman at koneksyon para hanapin si Alina. Private investigators. Mga kontak sa pulisya. Pero para siyang naglaho na parang bula. Walang record ng biyahe sa bus, sa eroplano, sa barko. Bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang puso. Ang press conference ay isang pagsusugal, isang pag-asa na baka makita o marinig ito ni Alina. Ngunit wala pa ring balita. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, pinagmamasdan ang walang buhay na syudad, tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang pamilyar na ringtone. Ang kanyang lola. Nag-alinlangan siyang sagutin. Pero sinagot din niya. Lola. Napanood ko ang press conference, sabi ni Donna Elvira sa kabilang linya. Ang boses nito ay hindi na kasing tigas ng dati. Mayroon itong bahid ng pagod. Kung tumawag ka para. Tumahimik ka at makinig ka, bata, putol nito. Ang pamilya ng ina niya sila ay mga Reyes. Ngunit ang pamilya ng lola niya sa ina, bago ito ikasal sila ay mga ilustre. Mula sa Taal, Batangas. Napahinto si Rafael. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita muli ang kanyang lola, ang boses ay halos isang bulong. Nakita ko ang ginawa mo, apo. Ipinagpalit mo ang korona para sa kanya. Ngayon, puntahan mo na siya. Hanapin mo ang reyna mo. Ibinaba nito ang tawag. Hindi na nagsayang ng oras si Rafael. Sa loob ng ilang minuto, nasa kotse na siya, ang puso ay dumadagundong sa pag-asa. Batangas. Iyon lang ang kailangan niya. Nagmaneho siya sa gitna ng gabi, ang tanging gabay ay ang mga ilaw sa highway at ang pangalan ni Alina sa kanyang isipan. Kinahapunan na nang makarating siya sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Nagtanong-tanong siya, nagpakita ng litrato ni Alina. Isang matandang mangingisda ang nakakilala rito. Ang pamangkin ni Aling Nena. Laging nakaupo iyan sa may dalampasigan sa dulo, nagdodrawing. Sinundan ni Rafael ang direksyon. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumulubog sa buhangin. At doon, sa di kalayuan, nakita niya ito. Nakaupo si Alina sa isang malaking bato, nakatalikod sa kanya. Nakaharap ito sa dagat, kung saan ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Hawak nito ang isang sketchbook at isang lapis, ang kamay ay gumagalaw ng may konsentrasyon. Sa wakas, dahan-dahan siyang lumapit, takot na baka sa isang iglap ay maglaho itong muli. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay pinipigilan. Nang nasa likuran na niya ito, huminto siya. Narinig niya ang lagaslas ng lapis sa papel, ang hampas ng alon. Pinilit niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo. Sinubukan niya muli. Alina ni. Ang boses niya ay halos isang bulong, magaspang sa emosyon. Natigilan ito sa pagguhit. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay nanlaki sa pagkabigla, puno ng mga luhang hindi pa natutuyo. Ang mga labi nito ay bahagyang nakaawang. Nakita niya ang pagkabitaw nito sa hawak na sketchbook. Nahulog ito sa buhangin, ang mga pahina ay binuklat ng hangin, ipinapakita ang mga guhit ng mga alon, ng mga bangka, at ng isang malungkot na mukha. Nakatayo si Rafael de Villa sa harap niya, sa gitna ng buhanginan, sa ilalim ng papalubog na araw. Ang parehong lalaki na nag-alok sa kanya ng ₱1,000,000 sa isang madilim na rooftop ay narito ngayon. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, isang halo ng pagsisisi, pag-asa, at isang bagay na hindi niya magawang pangalanan. Sir. Rafael. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na dala ng hangin. Lumapit pa ito ng isang hakbang. Alina. Patawarin mo ako. Ang boses niya ay magaspang, puno ng sakit. Patawarin mo ako sa lahat. Sa kontrata. Sa paggamit sa'yo. Sa lahat ng kahihiyan na idinulot ko sa'yo.
Umiling si Alina, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi po kasalanan ko po. Ako po ang sinira ko po kayo. Hindi, mabilis na sagot ni Rafael. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpasok sa iyo sa gulo na ito. At ngayon, nandito ako para subukang itama ang lahat. Umupo sila sa isang malaking bato na inabot na ng tubig dagat. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa kanilang mga mukha. Doon, ikinuwento ni Rafael ang lahat. Ang tungkol sa plano ng kanyang lola. Ang tungkol sa peking pressure mula sa investor. Ang tungkol sa pagkadiskubre niya sa katotohanan. Habang nagsasalita siya, unti-unting nauunawaan ni Alina. Hindi siya ang kontrabida sa kwento. Isa rin siyang biktima. At ang lalaking nasa tabi niya, ang makapangyarihang si, ay biktima rin pala ng sarili nitong pamilya. Pero bakit niyo po ginagawa to? Tanong ni Alina, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang press conference ang pagpunta niyo dito, pwede niyo naman po akong kalimutan. Iyon po ang mas madali. Tumingin ito sa kanya at sa sandaling iyon nawala ang si. Ang nakita niya ay isang lalaki lamang. Dahil hindi ko na kaya, Alina, pag-amin nito. Hindi ko na kayang kalimutan ka. Sa museum, noong nagsasalita ka tungkol sa sining doon ko unang nakita ang tunay na ikaw. At nagustuhan ko ang nakita ko. Humigpit ang paghinga ni Alina. At noong hinalikan kita, pagpapatuloy nito, iyon ay para patahimikin si Katrina. Ngunit sa kalagitnaan ng halik na iyon, nakalimutan ko na kung bakit ko iyon ginagawa. Ang tanging alam ko na lang ay ayaw ko nang tumigil. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa dibdib ni Alina. Tinutunaw ang lahat ng yelo ng takot at kahihiyan. Kaya hindi, Alina. Ang pagkalimot sa iyo ang pinakamahirap na gawin. May kinuha si Rafael mula sa kanyang coat. Hindi isang singsing. Isa itong folder, katulad ng folder na ibinigay nito sa kanya sa rooftop. Sandaling kinabahan si Alina. Ngunit nang buksan niya ito, hindi kontrata ang laman. Ang nakasulat sa unang pahina ay Proposal Hercule Reyes de Villadre Foundation. Napatingin siya kay Rafael, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito. Tinignan ko ang mga sketches mo sa cellphone mo noong nasa museum tayo, sabi ni Rafael, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magaling ka, Alina. Napakagaling mo. At isang kasalanan sa mundo na itinatago mo lang ang talentong iyan. Binuklat ni Alina ang mga pahina. Naroon ang mga plano para sa isang gallery. Isang programa para sa mga scholarship para sa mga mahihirap ngunit mahuhusay na artist. Mga pangalan ng mga posibleng curator. Isang buong mundo na minsan niyang pinangarap, nakalatag sa kanyang harapan. Ito para sa akin to, halos hindi makapaniwalang tanong niya. Ito ay para sa tunay na ikaw, sagot ni Rafael. Gusto kong malaman mo na hindi ang peking asawa ang minahal ko. Kundi ang artist. Ang babaeng nakita ko sa likod ng lahat ng pagpapanggap. Ang mga luha ni Alina ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi ng purong, nag-uumapaw na saya. Ang lahat ng kanyang pangarap na ibinaon niya sa limot, ang kanyang sarili na matagal na niyang itinakwil, nakita pala ng lalaking ito. Naniwala pala ito sa kanya. Pagkatapos, sa pagkabigla niya, dahan-dahang lumuhod si Rafael sa buhanginan. Isang tuhod. Sa harap niya. Alina ni. Sabi nito, ang boses ay nanginginig sa emosyon. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit, kumikinang na diamante. Totoo. Lahat ay totoo. Ang unang alok ko sa iyo ay isang kasunduan sa negosyo, sabi ni Rafael, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pagsusumamo. Ang alok na ito galing ito sa puso ko. Pakasalan mo ako, Alina Reyes. Walang kontrata. Walang kamera. Walang pagpapanggap. Dahil lang mahal kita at gusto kong makasama ka habang buhay. Ang araw ay tuluyan ng lumubog sa kanluran, nag-iwan ng isang magandang kulay rosas na alaala sa kalangitan. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon. Tumingin si Alina mula sa singsing pabalik sa mukha ni Rafael. Ang mukha na minsan ay kinatakutan niya, ngayon ay ang mukha na gusto niyang makita sa bawat paggising niya. Ngumiti siya, isang tunay, malawak na ngiti sa gitna ng kanyang mga luha. Opo, yun mo di Villa, sagot niya, ang boses ay malinaw at buo. Pakakasalan kita. 6 na buwan ang lumipas.
Ang hangin sa loob ng bagong tayong Reyes de Villa Art Gallery ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak, ng mahinang tunog ng isang piano, at ng mga bulungan ng paghanga. Ang mga dingding ay puti at malinis, bawat isa ay may hawak na isang obra maestra, mga gawa ng mga bagong artist na binigyan ng pagkakataon. Sa gitna ng lahat, nakatayo sa isang maliit na entablado si Alina Reyes de Villa. Wala na ang anino ng isang takot na janitress. Wala na ang unipormeng asul at ang mga kamay na pagod. Sa kanyang suot na eleganteng itim na bestida, ang kanyang buhok ay nakaayos ng simple, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Siya ay isang larawan ng kumpiyansa at kapayapaan. Hinawakan niya ang mikropono. Tumahimik ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw sa buong gallery. Minsan sa buhay natin, nakukulong tayo sa isang kahon. Isang kahon na gawa sa ating mga pangyayari, sa ating mga takot, sa tingin ng ibang tao sa atin. At sa loob ng kahon na yon, nakakalimutan natin ang ating tunay na kulay. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay nagtagal sa bawat mukha. Ang sining, para sa akin, ay isang paalala. Isang paalala na lahat tayo ay may kanya-kanyang kulay sa loob. At lahat tayo ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, isang pagkakataon na buksan ang kahon at hayaan ang mundong makita kung sino talaga tayo. Sa unang hilera, nakatayo si Rafael. Nakasuot siya ng isang perpektong suit, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na kasing tigas ng dati. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Alina, puno ng isang pagmamahal at paghanga na hindi niya sinusubukang itago. Para sa kanya, hindi ito si Alina, ang art director. Ito si Alina, ang kanyang reyna. Ang kanyang mundo. Sa tabi niya, nakaupo si Donna Elvira. Sa unang pagkakataon, isang ngiting hindi na malamig, kundi puno ng pagtanggap, ang sumilay sa mga labi nito. Tumango ito ng bahagya, isang kilos ng pagsang-ayon, habang pinapalakpakan si Alina. Sa tabi naman niya, si Luz ay nagpupunas ng isang butil ng luha, ang puso ay puno ng saya para sa kanyang matalik na kaibigan. Ang balita tungkol kay Katrina Sandoval ay matagal nang nalimutan. Matapos mabunyag ang kanyang mga pakikipagsabuatan, ang kanyang pamilya ay napahiya at unti-unting nawala sa sirkulasyon ng alta sosyedad. Ang hustisya ay may sariling paraan ng pagpapakita. Kaya ngayong gabi, pagtatapos ni Alina sa kanyang talumpati, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang sining, kundi ang mga pangalawang pagkakataon. Sana po ay magustuhan nyo ang exhibit. Malakas na palakpakan ang sumunod. Bumaba si Alina sa entablado at agad siyang sinalubong ni Rafael. Walang salitang namutawi. Hinawakan lang ni Rafael ang kanyang kamay at dinala siya sa isang mas pribadong bahagi ng gallery, palayo sa mga tao. Huminto sila sa harap ng isang malaking painting, ang sentro ng buong exhibit. Ang obra ay madilim, ngunit puno ng damdamin. Ipinapakita nito ang isang rooftop sa gabi, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa malayo. May dalawang figura. Isang mataas at makapangyarihang lalaki na nakatayo sa anino. At isang maliit na babae, nakasandal sa salamin, ngunit ang isang sinag ng liwanag mula sa buwan ay nakatutok sa kanya, na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Sa ilalim, isang maliit na plakang tanso ang nakakabit. Ang titulo, Ang Alok. Naaalala mo pa, bulong ni Alina. Ngumiti si Rafael. Hinawakan niya ang pisngi ni Alina. Paano ko makakalimutan? Diyan nagsimula ang lahat. Ang alok na iyon ang nagbago sa buhay ko. Tumingin siya sa painting pagkatapos ay muli sa mga mata ni Alina. Alam mo, ang alok na iyon akala ko para sa'yo. Akala ko, binibigyan kita ng pera, ng solusyon. Pero nagkamali ako. Ang totoo, iyon ang pinakamagandang alok na natanggap ko sa buong buhay ko. Dahil ibinigay mo sa akin ang lahat. Hindi na sumagot si Alina. Sa halip, hinayaan niyang halikan siya ni Rafael. Isang halik na hindi na kailangan ng mga kamera. Hindi na kailangan ng kontrata. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na nahanap ang tunay nitong kulay sa gitna ng mga anino. At sa ilalim ng mga ilaw ng kanilang sariling gallery, ang dalawang mundo na minsan ay magkaiba ay naging isa. Isang kwento na nagsimula sa isang kasinungalingan ay nagtapos sa pinakatotoong pag-ibig. Wakas. At dito nagtatapos ang kwento ni Alina at Rafael. Sa lahat ng sumubaybay sa bawat kabanata, mula sa simula hanggang sa wakas, maraming salamat. Salamat sa inyong paglalakbay kasama sina Alina at Rafael.
Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naging totoo sila sa akin. Naramdaman ko ang bawat takot ni Alina, ang bawat pag-aalinlangan ni Rafael, at ang bawat sakit at pag-asang kanilang pinagdaanan. Dahil higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa yaman o posisyon. Ito'y nasusukat sa kabutihan ng puso, sa dignidad na hindi kayang bilhin, at sa pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok. Ito rin ay isang kwento ng pagpapatawad at ng mga pangalawang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng buhay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang aral na tumatak sa inyong puso? Aling eksena ang hindi niyo malilimutan? Mangyaring iwan po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Scene ng pag-ibig,